guys. Sunset viewing na naman tayo dito sa Cabrera. Maganda-ganda yung panahon ngayon. Pero maganda yung sunset. Hopefully, mas mag-develop siya maya-maya na konti. Time check, 5:46. Pero mga yung recovery ride natin nung Sabado. Pakatagal. Martes na kapag recovery ride. After ng Sabado. Tapos, ngayon din yung second day ng impeachment trial ni Sara Duterte. Bago ako mag-out sa work. Present ng prosecution yung NBI witness dun sa mga threats ni Sara Duterte. Akala ko ipapalabas hanggang yung utang ina nyo. Yung gaano kalutong na mura ni Sara Duterte. Pero wala eh. Pero nandun pa rin naman siya sa Facebook, I guess. Natalingan natin yung pagmumura ni Sara Duterte. Yun. I guess, magandang modelo po yun sa mga kabataan. Ano po, sa mga magulang dyan. Ano pa lang tayo, pero pagsa ako agad. Anyway, going back dun sa impeachment. Parehong party nagsasabi na gusto nila ng katotohanan. Gusto nilang ay nga, lumabas yung totoo. Pero kanina, nung magpa-present ng mga ebidensya, madaming objection. I mean, part yan ng process na hindi ako aware kasi hindi naman ako abogado, pero bilang isang normal lang na na mamamayan, parang napakadali lang naman dapat, di ba? May ebidensya, himayin yun, and that's it. Siyempre, hindi naman lahat ng ebidensya ay ipapresent goods, kaya nga nandun yung pag-authenticate, di ba? Halimbawa na lamang yung mga Philippine na bagmen ni Zaldico. Obviously, complicated yung kwento. Pero, ayun nga, since joke lang yun, merong bahid ng katotohanan. Hindi siguro mali-maleta na parang present nila. Simple nakapagbigay sila. Dahil ka mga corruption, number 1 ang Pinas dyan.
Pero yun nga, kailangan yung legit, yung gagawa ka ng kwento. Magaling pa nga kumuha ng kwento yung abogado nila kaysa dun sa mga bagman mismo eh. Ayan. Yun, side, ano lang, comment lang. Ayan. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Kasi syempre, maglalabasan ng ebidensya. Lalabas yung mga testigo. Mahaba-haba pa to. Kumbaga, nasa pa lang tayo eh. Nasa simula pa lang. Hopefully, after what, 3-4 months, matapos na yung trial. At syempre yung mga judge mag-judge ng tama. Yung yung pansariling lang kapakanan iniisip kasi at the end of the day ang talo mga Pinoy. Kasi nakakatawa, dami pa rin Pinoy ang despite the facts na 5%. Hindi ko lang kung bulag, brainwashed, hindi ko lang kung anong itawag sa kanila eh. I mean, pwede ko yung magtanong, pwede mag-question. Question nyo yung belief nyo, question nyo yung belief ng ibang tao. Question nyo even yung belief ng aso ninyo. Pero alam mo yun, kung wala kang ganun, hindi mo tinatanggap yung paniniwala at even yung paniniwala ng ibang tao, there's something wrong. Oo. Mali talaga. Maling-mali. Kaya hindi umuunod ng Pilipinas dahil sa ganyang mindset ng mga Pinoy. At ang dami pa. Imagine nila yung sinasabi ng ng defense. 32 million kasi yung shield ni Attorney Susan. Which by the way, hindi na magsalita. Ako lang ganyan ako dito sa salita niya. Yung coldness, kumbaga, ng pagsasalita niya. I prefer that kesa dun sa way na pag-deliver ni Ministro. Kasi parang nandun yung for me yung effect niya sa akin, parang black and white. Pero yung ganong type ng coldness. Whereas kay Ministro, parang may appeal to public yung kabulaklak, even yung delivery. But then again, may napanood din ako may nabasa akong article ng isang abogado. Sabi niya mas effective yung kay Luistro sa korte kaysa yung approach ni Gawan sa approach ni Susan. Kasi hindi pa ako hindi pa ako humaharap at ihaharap sa korte. Kaya hindi ko alam kung paano yung process. Pero
Siyempre, ang trabaho naman ng mga abogado ay i-defend yung kliyente nila. For sure sa haba at lalo ng pinag-aralan nila. Sama na dyan yung philosophy, yung ethics and all. Pero imagine mo, nagtataka ako. Kapag pa may kinuha silang kliyente, okay, hindi yan ilang kanari. Case ng pagpatay. Sa case ng pagpatay, paano kaya naging process? Like, kliyente niya ay totally nagsasabi ng totoo sa kanya. And despite that, kailangan na pagtangkod yun. O, hindi nila alam din yung totoong katotohanan. I mean, yun yung marami. 100% pa nagsasabi ng totoo yung kliyente nila sa kanila. And then, hahanap sila ng loophole kung paano makakalusot dun sa kaso. O, rape, kasi ng rape. Wala eh, pag na-rape eh. Kaya mong i-argue na, hey, hindi yan rape kasi pumayag yung isa. O kaya, hindi siya rape kasi nagbayad ako. Things like that. Ewan. Kasi, inisip ko, let's say yung kliyente nagsabi ng totoo na. Walang ano eh. Tapos kukunin mo pa rin. I-defend mo siya. Someone has to do the dirty work. Pero grabe, no? Sa mga ganong uri ng ng tao. So, hindi sila naniniwala sa concept ng langit at impyerno. Otherwise, di pa lang, ititinay na nila dapat yun eh. Anyway, dito na tayo sa viewing deck. View deck. Sunset. Ano kayo? Yes. Pwede lang po yung alin. Alin. Alin? Ay! Taglit.